Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang spiritual energy na nakapalibot kay Z1R ay tuluyan ng nag-dissipate, tumayo at nagsabing palalabasin niyang ang tatlong mga sect masters ay nagsanib puwersa sa great battle na ito upang i-resist ang isang evil cultivator na nagmula sa outer realm, ngunit sa huli ang kaluluwa ng dalawa sa tatlong iyon ay nagperish, bumalik sa Great Dao, sa pamamagitan ng kanilang naging sakripisyo, ang kapayapaan sa mundong ito ay nagawang mapanatili. Nagcast ng isang spell, una ay i-check niya raw muna kung ang kaluluwa ba ni Chen at Ling Yinbai ay nandirito pa, at hanggat mayroon pang matira sa kanilang kaluluwa kahit na fragment na lamang, maaaring sa pamamagitan nun ay magagawa niya pa ring makuha ang kanilang mga pag-aari. Thus, ganoon na nga ang ginawa niya. Sure enough, saad niya makalipas ang ilang sandali, ang kaluluwa ng mga iyon ay parehong na-eliminate, nang biglang mayroong halamang umusli mula sa sahig tumubo, na siyang labis na ikinabigla ni Z1R. No way, sigaw niya, napatanong kung papaano ito naging posible. Ang lahat ng spiritual energy sa lupaing ito ay nag-collapse na aabutin pa ng ilang era bago ito tuluyang maka-recover nang biglang mayroong sumabat na isang boses. Indeed, sambit nito kay Z1R kung kaya kailangan nitong harapin ang divine retribution. Agad na nag-retaliate si Z1R, pinuntirya ang pinagmula ng boses ni Chen Fan, sa kasamaang palad ito'y walang naging silbi. Sinabi ni Chen Fan na napakahina ng sword strike nito, lumalabas na mukhang ito ay talagang exhausted na, umano'y maging ang lifespan nito ay na-shorten at ang life force nito ay na-damage. Umataking muli si Z1R, sumigaw na itigil na nito ang kanyang mga tricks. Ito ay isa na lamang remnant soul. Nagpakawala ng sunod-sunod pang atake, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang mapapala nito sa ganito katinding price. Ito raw ay napaka-foolish. Sa pasigaw na paraan ay sumagot si Z1R na maaari siyang maging leader ng tatlong sekta sa halip na isang hamak lamang na maliit na Holy Maiden. Ang lahat ng ito ay worth it, subalit nagtanong lang si Chen Fan kung ito ba ay natatakot. Well, iyon daw ay dapat lang. Umano'y ang paggamit ng ganoong forbidden move ay nagdulot ng pinsala sa heavenly Dao nito, kaya gaano naman ba kalayo sa tingin nito ang mararating nito sa hinaharap? Ang aking hinaharap, patanong na tugon ni Z1R. Ngumisit, idinagdag na ang kanyang hinaharap ay napaka-vast, katulad ng unibersong ito, mayroong walang katapusang lawak. Umano'y hanggat makontrol niya lang ang tatlong sekta, magagamit niya ang resources ng mga iyon upang ma-repair ang kanyang sarili't magtamo ng dagdag pang leverage. Idinagdag na sa bawat niyang hakbang ang mundo'y magiging mas malawak, nang biglang mayroong sumibol na vine mula sa sahig pumulupot sa kanyang kanang paa. Sinubukan niya itong tagpasin, subalit ito ay nagpatuloy lang sa pagsibol. Umangat sa ere si Z1R. Shen, sambit nito, itigil na raw nito ang pagpapanggap na mysterious. Ito ay isa na lamang mahinang remnant soul ngayon. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan? Kung ganoon, bakit hindi ito makawala mula sa napakarupok niyang vine na ito? Ngunit sumagot lang si Z1R na ito ay nag-e-excel sa alchemy, kaya tiyak na mayroon itong maraming mga pills na nagpapalakas sa kaluluwa. Idinagdag na kakagamit niya lang ng forbidden technique, kaya ngayon siya ay exhausted, ngunit sa bandang huli, siya ay hindi nito masasaktan. Hindi naman daw siguro nito binabalak na ihulog siya sa lupa upang patayin, hindi raw ba? Kung kaya ang bagay na ito na ginagawa nito ngayon ay hindi gagana dahil siya ay mayroon pang sapat na lakas upang makalipad. Subalit sa kabila ng lahat ay sinabi lang ni Chen Fan na bakit hindi ito tumingin sa ibaba na agad namang isinagawa ni Z1R, at dito ngay nakita niya ang patuloy na pagsibol at pag-usbong ng mga halaman. Ang spiritual chi ng Qingdi ay damaloy, nag-condense at dahan-daang hinulma ang pisikal na katawan ni Chen Fan. Hindi sigaw ni Z1R, ito raw ay imposible, tuluyan nang nag-regenerate ang pisikal na katawan ni Chen Fan. Napakaaga, saad niya kay Z1R, sila raw ay nagkitang muli. Imposible, halos mabaliw ng sigaw ni Z1R. Napakalinaw raw na pinunit niya ng pira-piraso ang katawan at kaluluwa nito kanina, ito raw ay imposible. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinutok ang espada sa kanyang leeg, tiyak na ito raw ay isa lamang ilusyon, ito ay hindi totoo. Kailangan niyang gumising, nang biglang bumitaw ang vine na pumulupot sa kanyang paa dahilan upang siya ay mahulog. Lumapit si Chen Fan, nagsabing iyon ay hindi nito magagawa, ito ay hindi magtatangka, ito ay walang lakas ng loob na tapusin ang kanyang sariling buhay. Dahan-daang bumangon si Z1R, sinabihan si Chen Fan na kung ito ay isang tunay na lalaki bigyan siya nito ng mabilis na kamatayan,
subalit mas lumapit pa si Chen Fan umupo ng paluhod sabay tuon ng kaliwang kamay sa ulo ni Zi1 nagsabing ang ginagawa nito ay isa lamang childish provocation. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Zi1 nang makitang may kung anong mga bagay na umusli sa kanyang balat bumagsak sa tindi ng nararamdamang sakit. Sinabi ni Chen Fan na kapag ito ay tuluyang mag-submit ang sakit na nararamdaman nito ay maglalaho, subalit kapag ito naman ay nagpatuloy sa pag-resist eventually ito ay sasabog at mamamatay. How vicious, sambit ni Zi1 sumagot si Chen Fan na gaya ng sinabi niya na, gusto siya nitong gamitin bilang pawn ngunit iyon ay imposible dahil ito ay walang ganoong kakayahan sabay dagdag na ang natitirang bahagi ng buhay nito ay igugugol nito sa pag-make up sa mga disasters na isinanhit idinulot nito. Nagtanong si Zi1 kung papaano nito ginawa ang bagay na ito. Sabihin nito sa kanya pakiusap siya ay hayaan nitong mamatay na alam ang patungkol sa bagay na ito, subalit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit naman daw ba siya magpapaliwanag dito. Sinundan ng tadyak isa pa sigaw niya ito raw ba ay hindi nakakaintindi ng lengguwahe ng mga tao, umano'y kapag hindi niya binigyang pahintulot ito ay hindi mamamatay. Muling kumawala ang ilang mga vines sa sahig pumulupot sa dalawang paa ni Zi1 sinabi ni Chen Fan na kapag nagawa na nitong ma-restore ang lupaing ito na winasak nito, maaaring ito ay kanyang palayain. Sinabi ni Zi1 na maliwanag na ito ay nagtamo ng great benefit mula sa pangyayaring ito kaya bakit ito raw ngayon ay tumatayo sa moral high ground at magdedemand pa ng compensation mula sa kanya. Sumagot si Chen Fan na ang kanyang fortune ay sa kanya habang ang kasalanan naman nito ay responsibilidad nito. Ano, naiintindihan na raw ba nito? No way, sigaw ni Zi1 siya raw ay nagmula sa cloud sect na siya namang nagpainis kay Chen Fan kasabay ng pagkumpas ng kanyang kanang kamay ay ang pagdagdag sa pasakit ni Zi1 mayroong bumaong mga tinak sa kanyang leeg. Mula doon ay nagcast ng isang spell si Chen Fan, nagbukas ng lagusan sa kalangitan, nagsimula sa paghigop ng mga spiritual energy na siya namang labis na ikinabigla ni Zi1 Napatanong kung ano ang ginawa nito. Ito raw ay, ang mga ito raw ay ang pinaka-purong enerhiya ng mundong ito. Subalit siya ay hindi pinansin ni Chen Fan. Tumalikod, teka lang, sigaw ni Zi1 sinubukang humabol, na hindi niya magawa dulot ng mga vines na nakapulupot sa kanyang mga paa. Binaybay ni Chen Fan ang lagusang kanyang binuksan sa duloy, inextend ang kanang kamay, sinubukang basagin ang barrier na nakaharang. How dare you, sigaw ng isang boses, may kung anong tumama sa kanyang kanang balikat, ngunit ito ay hindi ininda ni Chen Fan. Ha, sambit niya sabay hawak sa ilong, hindi na nito agad magawang mapanatili ang kanyang cool. Nagtiklop ng kamao sabay pakawala ng isang fist art sunod-sunod at paulit-ulit, subalit ito ay tila walang anumang epekto. Tigil-tigil, sambit ng isang boses, maririnig ang kanyang paghikbi. Itigil na raw nito ang pag-smash, siya raw ay nagmamakaawa rito. Buho, hikbi uli ng boses, umano'y ang kanyang crystal ball ay mababasag na, at matapos nga ang walang sawang pagbiray na gawang mabasag ni Chen Fan ang barrier, agad na nagdash patungo sa malaking crack, napadpad sa isang partikular na silid. Maririnig muli ang paghikbi ng babaeng boses, basag na ito raw ay basag na, ang kanyang crystal ball ay basag na. Mangiyak-ngiyak na idinagdag na ito ay hindi na perpekto ngayon, ang kanyang crystal ball ay mayroon ng mga crack. Bumaling kay Chen Fan, sumigaw na kasalanan nito ang lahat ng ito, bakit daw ba kasi nito sinira ang kanyang crystal ball? Tumayo si Chen Fan, sumagot na iyon ay dahil sa ayaw niyang matrap sa isang pekeng mundo. Sumagot ang babae na ito ay hindi peke, umano'y maingat niyang binalonzi ang iba't ibang puwersa base sa mga ancient text upang malikhalang ang maliit na Middle Earth world na ito. Ano, patanong na tugon ni Chen Fan. Middle Earth world, sabay extend ng kaliwang kamay patungo sa kristal, na siya namang nagpainis palalo sa babae, sumigaw na wag niya itong hawakan, ang sigaw niya'y nagdulot ng matinding sound wave na siyang nagpatilapon kay Chen Fan. Pagbangga sa dingding ay humakbang palapit ang babae kay Chen Fan, mayroong hawak na espada, ang buong silid ay nabalot ng napakatinding pressure. Ikaw ay talagang napaka-annoying, saad ng babae kay Chen Fan. Ito raw ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan at nagdulot ng chaos ng walang dahilan, ni hindi niya raw ito magawang makontrol. Itinarak ang espada sa dibdib ni Chen Fan, idinagdag na una gagamitin niya ang heart's blood nito upang i-repair ang cracks, at kapag kayon ay hindi gumana siya ay maghahanap ng iba't ibang mga demonic beast, ligaw na mga kaluluwa pati na mga tao upang i-repair ito.
Gayunpaman nagtaka siya nang siya ay mayroong napansin na patanong kung bakit ang heart's blood nito ay hindi dumadaloy sa kanyang spiritual apparatus, siya raw ba ay nagmintis. Ngunit iyon daw ay imposible, ang heart daw ba nito ay misplaced, teka lang, bakit hindi niya raw magawang mahila ang kanyang spiritual apparatus, ano ang nangyayari? Thus siya ay nag-exert ng puwersa upang bunutin ito nang biglang mayroong kung anong nangyari, nagawa niya itong mahila subalit sa tindi ng puwersang na-exert niya ay lumipad siya paatras at nang tingnan niya ang espadang tinatawag niyang spiritual apparatus, ito ay nagkaroon ng mga cracks bago tuluyang nag-shatter. Ang bagay na ito ay naging dahilan upang magmistulang talon ng Maria Cristina ang paglagaslas ng kanyang luha. Ang sugat na naidulot ng pagbaon at paghila ng espada sa dibdib ni Chen Fan ay agarang naghilang tumayo ang babae at ubos boses na sumigaw si Chen Fan daw ay napaka-annoying, sumugod umatake na agad namang iniwasan ng ating bida. Sumigaw uli ang babae kay Chen Fan, umano'y ibalik nito sa kanya ang kanyang spiritual apparatus, ibalik nito sa kanya ang crystal ball, ito raw ay isang villain. Teka lang, saad ni Chen Fan, kumalma raw ito, hindi nagngangalit na tugon ng babae, winasak nito ang kanyang stuff, kaya paano naman daw ba siya kakalma, may utang ito sa kanya, may utang ito sa kanya. Nagtanong si Chen Fan kung sa papaanong paraan siya nito gustong magbayad, pakiusap kumalma raw ito at ipaliwanag sa kanya ng malinaw. Thus medyo kumalma na nga ang babae, nagtanong kung talaga bang babayaran siya nito. Sumagot si Chen Fan na hindi niya maibibigay rito ang kanyang heart's blood, ngunit kung mas liliwanagan pa nito ang kanyang demands, maaaring siya raw ay makakahanap ng paraan. Also mayroon din daw siyang ilang mga bagay na gustong itanong, gaya na lamang sa kung nasaan ang lugar na ito at sino ito, at bakit walang spiritual energy sa lugar na ito. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya rin magawang makapag-communicate sa kanyang divine consciousness, hindi niya makontak ang Tree of Origin. Matagal-tagal na raw siyang hindi nakakaramdam ng ganitong pagka-insecure. Umano'y nung una siyang makarating sa mundong ito, siya ay nakapasok sa maliit na mundo ni Jing Er. Kung ganon, yung mundo raw pala na napuntahan niya pagkatapos niyang makalabas mula sa maliit na mundo ni Jing Er ay isa lang ding maliit na mundo, kaya hindi raw ba kaya na ang mundong ito ay isa lang ding maliit na mundo na hawak ng isang batang babae, ano raw ba kasi talaga ang nangyayari rito? Sinabi ng babae na hindi raw ba't dapat na ipakilala muna nito ang kanyang sarili bago ito magtanong sa iba patungkol sa kung sino sila, ano ito raw ba ay walang manners, so ito raw pala talaga ay isang bad guy. Umupo ang ating bida, nagpakilala bilang Chen Fan, isang traveler. Ano tugon naman ng babae, nagtanong kung iyon na ba lahat? Oo, sagot ni Chen Fan, kaya ngayon turn na raw nito. Nagpakilala ang babae bilang Yan Ji, umano'y ang kanyang ama ay isang hamak lamang na lowly servant, na hindi gusto ng madam of the house. Kung kaya naman siya ay nakaligtaan na lamang iniwan sa napakalayo liblib at shabby na courtyard na ito. Ano, gulat na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, isang matriarchal clan, idinagdag ni Yan Ji na gusto niyang lumikha ng isang pure na ancient Middle Earth world para sa madam upang makuha niya ang atensyon nun, kung kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang resources at nagbuhos ng matinding effort. Subalit ngayon ang crystal ball ay mayroon ng crack, iyon ay hindi na perfect at ang kanyang plano ay nawasak. So tugon naman ni Chen Fan, so actually ang crystal ball daw pala ay hindi ganoon kahalaga, ang higit na mas mahalaga ay ang atensyon ng madam. Oo, saad ni Yan Ji, umano'y tanging sa pagkuha lang sa atensyon ng madam magagawa niyang makuha ang approval nun at makakaalis sa lugar na ito, at kapag kaganoon nga ang nangyari, siya ay maaari nang makapag-establish ng kanyang sariling household, magiging bagong madam, at magkakaroon ng kontrol sa kanyang sariling buhay. Idinagdag na dahil kapag hindi niya nagawa iyon pagdating niya sa tamang edad, siya ay habang buhay nang mabibilanggo sa lugar na ito, paulit-ulit na magbibigay ng anak sa mga servants ng Great Benso. Idinagdag kay Chen Fan na ang rason kung bakit hindi ito nakakaramdam ng spiritual energy sa lugar na ito ay dahil sa ang lahat ng energy ng mundong ito ay nakakonsentrate sa bawat Great Benso. Idinugtong na ngunit kapag siya ay nakapag-establish ng sarili niyang household, siya ay makakakuha rin ng spiritual vein. Sinabi ni Chen Fan na magsalita pa ito sa kanya patungkol doon sa madam na nabanggit nito, at tutulungan niya itong makamtan ang goal nito bilang compensation. Ngunit tugon ni Yan Ji, ngunit sa plain appearance at unknown background na mayroon ito, siya raw ay natatakot na hindi dadalhin o kaya naman magsisilang ang madam sa anak nito, na siya namang ikinabiglat ipinagtaka ni Chen Fan.
Mula doon ay tumungo sila sa courtyard ni Lady Xiaoming. Yanji bungad nito, ano gusto raw ba nitong irekomenda ang lalaking ito bilang backup seed? Oo Lady Xiaoming, tugon ni Yanji. Naglapat ng tingin si Lady Xiaoming kay Chen Fan, nagsabing ngunit ang lalaking ito ay mukhang napakahina at napaka-impolite. Sumabat si Yanji na although ito ay talagang plain kung titingnan ito raw ay nagmula sa ibang mundo, kaya maaaring ito raw ay makapagbibigay ng ilang mga surprise para rito. Yanji, sigaw ni Lady Xiaoming. Ang pangahas naman daw nitong gamitin ang kanyang madam bilang pang-test sa theory nito. Sumagot si Yanji na hindi yun ganoon, gusto niya lang itong pakiusapang bigyan siya ng pagkakataon. Hay, buntong hininga ni Lady Xiaoming, nagsabing araw-araw ay nasa at least 80 o 100 mga babae ang tumutungo rito upang makita siya. Yanji, talagang siya raw ay mayroong pake rito, subalit, tugon naman ni Yanji, originally siya raw ay mayroong regalo, ngunit, nang biglang sumabat na si Chen Fan. Sinabihan si Lady Xiaoming na matutulungan niya ito magbigay ng kapanganakan sa mga pinakabukod tanging mga bata sa mundong ito, at kapag dumating na ang araw na iyon, hindi niya kakalimutan ang natanggap niyang rekomendasyon sa araw na ito. Sumagot si Lady Xiaoming na bawat seeds ay sinasabi ang sinasabi nito, kaya iniisip daw ba talaga nitong paniniwalaan niya ang lahat ng mga sinasabi nito. Tumugon si Chen Fan na hindi na kailangang maniwala pa ito sa kanya, gayunpaman, ayaw rin itong palagpasin ang mga oportunidad, hindi raw ba? How bold, sambit ni Lady Xiaoming sa malakas na boses ni ito nga raw ay hindi pa isang backup seed, ngunit heto ito ay napakarude na sa kanya. Hindi nakaimik si Chen Fan saglit. Lady Xiaoming, saad niya pakiusap, ipahiram daw nito sa kanya ang spiritual vein na tinataglay nito, patutunayan niya rito ang kanyang ability. Sumagot si Lady Xiaoming na iyon ay isang bagay na napaka-precious, ano iniisip daw ba talaga nitong iyon ay magagamit nito ng ganun-ganun lang, pakiusap madam. Saad naman ni Yanji, siya raw ay nagmamakaawa rito, umano'y kapag ito ay hindi na satisfy sa bandang huli, siya ay kusang tutungo doon sa lowest birthing house at hindi nalalabas pang muli. Sa kasamaang palad, sumagot lang si Lady Xiaoming na kapag may kung anong nangyari sa spiritual vein, ang pagtungo nito doon sa lowest birthing house ay hindi sapat na kabayaran, na nagdulot naman upang magdash na patungo sa kanya si Chen Fan. Umano'y ang kanyang pasensya ay nasa id na. Inextend ang kaliwang kamay patungo sa leeg ni Lady Xiaoming, idinagdag na kapag ito ay namatay ngayon, hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol sa safety ng spiritual vein. Kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawang babaeng servants, ito ay pautal na sambit naman ni Lady Xiaoming kay Yanji, ano ito raw ba ang dinala nito rito, siya ay sinusubukang patayin ng lalaking ito. Tama ayon saad ni Chen Fan, sabay exert ng puwersa sa leeg ni Lady Xiaoming, nagsabing ito na ang huling beses na sasabihin niya ito, ipahiram nito sa kanya ang spiritual vein at wag nitong sasaktan si Yanji. Nagtanong kung naiintindihan ba nito. Oo, naiintindihan ko, tugon ni Lady Xiaoming. Bitawan na raw siya nito, na agad namang ginawa ni Chen Fan, nagsabing salamat sa pag-cooperate nito. Nagpasalamat din maging si Yanji. Bumalik na si Chen Fan sa kinaroroonan ni Yanji, nang biglang nagbigay ng command si Lady Xiaoming sa kanyang mga guards, nag-utos na hulihin ang dalawang ito at patayin on the spot. Agad na pumasok sa silid ang ilang mga guards, pinalibutan ang dalawa. Hindi ito ang sinabi mo kanina, sambit naman ni Yanji. Paano nito nagagawang bumali mula sa kanyang mga kataga? Subalit sinabi lang ni Lady Xiaoming sa kanyang mga guards na unahing patayin ang babaeng ito, ang walang hiyang babae na ito ay hiwain nila ng pira-piraso at itapon sa abis upang ipakain sa mga evil spirits. Napaka-annoying, sambit ni Chen Fan. Agad na sumugod, pinuntirya ang vital points ng mga guards, sabay-sabay na nagsibagsakan sa sahig. Nagulantang si Lady Xiaoming sa kanyang nasaksihan nang biglang siya ay sinakal na naman ni Chen Fan. Tinanong si Yanji kung talaga bang hindi nila ito maaaring patayin. Hindi muna sa ngayon, tugon naman ni Yanji, dahil tanging ito lang ang makaka-unlock sa chamber kung saan nakasil ang spiritual vein. Gayunpaman, since ito raw ay napakalakas, baka naman kaya nitong buksan ng puwersahan yung chamber, at kung ganoon nga hindi na nila kakailanganin pa ang babaeng ito. Hindi sambit naman ni Lady Xiaoming, dadalhin niya raw ang mga ito doon, wag siya nitong patayin. Sinabi ni Chen Fan na kapag bumali na naman ito sa kanyang kataga, ito ay hindi na magkakaroon pa ng tsansang makasigaw.
Thus mula nga doon ay lumipat ang eksena sa isang cave kung saan makikitang pababa na ang tatlo at ilang sandali lang ang makalipas. Nagtaka si Yanji sa kanyang napansin, nagtanong kung ito na ba ang dead end. Sinabi ni Chen Fan na sa papaanong paraan pa naman daw ba nito maipapakita na ito ay isang secret chamber at mai-highlight ang kanyang importansya. Sumabat si Lady Xiaoming na tumigil na ito sa pagiging napaka-sarcastic, bubuksan niya na ang pinto, ngunit pakiusap tumalikod ang mga ito at huwag tumingin. Wow, sambit naman ni Yanji, so ito raw pala ay isang secret na hindi nila maaaring malaman. Tinanong si Chen Fan kung ito ba ay hindi natatakot na baka i-ambush ito ng babaeng iyon. Sumagot si Chen Fan na iyon ay walang ganoong kapabilidad at ilang sandali lang, bago pa man tuluyang kumawala ang isang bughaw na liwanag ay tinakpan ni Chen Fan ang mga mata ni Yanji.